Magandang napag-usapan natin yung pabago-bagong panahon kasi ngayon hindi natin alam, this morning mainit tapos mamayang hapon uulan ulit, no? Maraming risk ang dala actually ng pabago-bagong panahon. Yung una nun, no, mas nalalagay sa isang stressful condition yung katawan natin, humihina yung immunity, yung immune system natin, no? Kasi our body needs to adjust para mapanatili yung internal temperature, internal balance sa katawan natin. So kapag iba-iba, no, tsaka sudden yung shift ng panahon, no, mas bumababa yung immunity. Kaya tayo mas prone doon sa mga viral infections. That's number 1. Number 2, no, bukod doon sa pag-a-adjust ng katawan natin, yung viral infections, yung mga viruses, bacteria, no, mas dumadami sila. No, may mga pag-aaral actually about viruses, no, doon sa tinatawag nating cold snaps, no, na mas madali silang napapasa, no, dahil sa cold, dry weather or dry air, no? So yun yung tinitingnan natin, no, na mas nagkakaroon tayo ng flu, no, mas madalas tayo nagkakaroon ng trangkaso dahil doon nga mas mabilis kumakalat yung virus, no? And of course the risk, no, nandiyan na naman yung pagbaha, nandiyan na naman yung mga lamok, no? So mas prone tayo sa mga vector-borne, waterborne diseases, no? Kaya dapat tayo mag-ingat talaga dahil ang daming changes ngayon, especially ngayong nasa kalagitnaan tag-init at tag-ulan. At minsan bigla sa hapon ulan, ang init ng umaga, tanghali, kukulimlim, tapos uulan, tapos init ulit. Tapos iinit ulit, no? So maguguluhan, pati yung katawan natin naguguluhan. Mag-build lang ako doon sa kinuwento ni Maan. Kasi usually, Doc, yung kapag masakit yung lalamunan. Ano ba talagang ibig sabihin nun? Magkakasakit ako? Magkakasakit ba talaga ako? Magkakaubo, magkakasipon? Kasi syempre, pag lumunok ka na tapos parang may bola, nakakabahala na po yun. Saka sabi ng, di ba, mga matatanda, ay kapag ganyan, namumuo na yan, magiging sipon na yan, uubuhin ka na. Minsan may post-nasal drip ba yun? Post-nasal drip, yes. Yun ang mahirap minsan. Sige, Doc. Yun actually yung yung pinaka-earliest sintomas. Yung mga sintomas na tinatawag natin, meaning nag-uumpisa na yung infection. No? Nararamdaman na ng katawan mo na lumalaban siya against infection, kaya tayo nagkakaroon ng sintomas. No? Yung iba, nauuna yung lagnat, yung iba, nauuna yung sore throat or yung pananakit ng lalamunan. Yung iba naman, wala silang nararamdaman, pero ang sakit ng katawan. No? It means yung body natin is trying to fight off infection. Now, depende yan kung gaano kalakas yung immunity natin. Minsan yung iba, hindi na nagkakalagnat, sakit lang ng lalamunan. Yung iba nagkakaroon talaga ng full-on systemic na infection. Doon na nakikita natin na sama ng napakiramdam nila, nagkakalagnat na sila, no, tulog lang sila ng tulog. At yung iba, no, kapag mahina talaga yung immunity, nauuwi siya sa bacterial infection. So paano po natin siya mapapalakas ang ating immune system? Pero halimbawa lang, naramdaman mo na, partner, yung bola. Yung bola. Sa lalamunan. Pwede pa ba siyang mapigil? Ayun, yun nga. Diba? Inom ba ako ng kalamansi? Tutuloy inom ba ba ako siya ng o vitamin hindi? C? Kaya bang pigilan yon or hindi? Pwede siyang ma-prevent, no? Or pwede siyang hindi of course, the sakit ng lalamunan nandyan na yan, no? Pwede natin siyang mapigilang mag-progress, no, into something na mas malala. Kunyari, sasakit, uubuhin ka na or lalagnatin ka na. Nagaano pa rin yan, no? Doon pa rin yan nakakabase or at least it will depend still doon sa immune system natin. Kaya, no, pinakasimple talaga, no, minsan yung iba, no, nagagalit sa aming doktor kasi sinasabihan lang namin, magpahinga, hydrate, no? Pero yun talaga yung secret. Kasi yung katawan natin, meron yang mechanism, may kakayahan yang i-fight yung especially yung viral infection. Pero dapat tinutulungan din natin ng pahinga, sapat na pahinga is important, no? Especially kapag alam mo na sa katawan mo na hindi mo na kaya, tulog is important, no? And hydration, paulit-ulit kung sinasabi yon, especially sa aming mga pasyente, no? Sa ating mga tagapakinig, no? Hydration is important. And yung isa pa, no, na tip ko especially for my patients, food is medicine. No? Maganda kanina yung usapan niyo po sa vitamins, no? Actually, vitamins is helpful, especially kapag tayo ay nagkakasakit. But you can also get your vitamins kasi sa kinakain natin. Kunyari yung sinabi niyo po, Miss Maan, na kalamansi,
oranges, no, the fruits, the apples, nakakakuha tayo ng vitamin C doon eh. So sa mga kinakain na natin, nakakatulong na actually yun para mapalakas yung katawan natin. Oo, pero totoo ba, Doc, yun? Kasi ako narinig ko to. Ay, naku, dodoblehin ko lang yung vitamin C ko. Oo nga, May oo ganon. nga, oo nga, oo. Bawa 500 milligrams. Sa mga 1,000 raketero, milligram ako. sa mga kuratsa na mga Yes. hindi nagpapahinga. So, pwede yun? Oo. Pwede yun, no? Pero yung kasi too much again of everything is not also good. Tapos yung katawan natin, alam na too much na yun. So, iniihi lang natin. So, the recommended amount pa rin, no? Kasi sayang sa pera. Oo nga eh. Oo, kasi mahal din minsan yung mga vitamins, no? So, the right amount, no? Is what your body needs lang. So, 500, 1,000 is okay, no? Yung iba, Tapos kapag, nag-self-medicate. Iinom na ng pang sore throat, pang ubo. Tapos, tina-triple dose yung Pati vitamin yung C. May pati value yung ba sa yun, Doc? sipon. Kapag uunahan mo, quote-unquote? Na Oo. maganda po ba sa katawan kapag yung uunahan? lalo yung self-medicate ka kasi Opo. yun yung nireseta ng doktor ko dati. So yan na rin lang ngayon. Yung minsan akala nila allergy lang, iinom ng Exactly. Oo. anti-allergy meds. Actually, delikado yan kasi, no? Depende kung ano yung pagkasunod-sunod ng sintomas mo, depende kung ano yung presentation ng sintomas mo. Iba-iba yung lunas doon. Kunyari, kaya kami may mga maraming tanong ang mga doktor kasi tinitingnan namin kung ito ba ay parang allergies lang, ito ba ay viral lang, or ito ay bacterial na. No, kasi kapag hindi natin alam kung saan nanggagaling yung sakit, no, hindi natin to malulunasan ng maayos or ng appropriate. No? So, yung iba kasi, akala nila allergies lang kasi naramdaman na nila ito before, no? Napagdaanan na nila, at ito lang yung nireseta sa kanila. Hindi pala natin alam, kailangan pala ng antibiotics. No? Or yung iba naman, no? Nag-antibiotics, no? Hindi pala kailangan. No? Mas delikado yun kasi kapag kailangan na ng katawan mo ng antibiotics, hindi nagagana yung antibiotics. So, importante pa rin na may gabay ng isang professional, healthcare professional, o yung doktor, yung paggagamot natin. So, Doc Via, is it also telling kapag ang isang tao is quote-unquote sakitin? Kapag sabihin natin kapag sa change ng weather or kapag maano ng konti yung katawan, nagkakasakit may agad? ganun bang tao? May Kasi ga- di ba oo. minsan, Mga ay, naku, sakitin. maano yan lang eh. yan, maambunan Oo, lang. Maambunan lang, Oo. sakit na. Oo. Tsaka bakit ba pag naambunan, Exactly. Yun din yung ano ba tanong yun? ko eh. Oo, Anong yung meron ulan. sa ambon? So sabi nga, ituloy mo na yan, maligo ko na sa ulan. Oo. Yun ang sinasabi ng lola, di ba? Oo. Mga lola. Palagi din Bakit yan, no? gano'n na Oo. dumaan ka lang, nagkasakit ka pa? Oo. Kesa dun sa nabasa ka talaga totally. Oo. Yun yung tinatawag nating sudden drop yung temperature sa katawan natin, no? Na yun din yung principle, no, kung bakit mas nagkakasakit tayo kapag pabago-bago yung panahon, no? So nagkaramdam ng katawan natin ng changes, no, nung naulanan tayo bigla, no? Kaya the immunity, yun yung pag-aaral or yun yung tinitingnan na reason, no? Kaya mas prone, no, to the viral infection kasi nga, no, hindi dahil sa ulan, no, hindi namang dalang virus yung ulan, but it's because your body is adapting nga doon sa naulanan, nag-change yung temperature, no, kaya nagkaroon ng mas prone ka, no, doon sa viral infection. Ito pa no? sinasabi ng Yeah. mga lolo't lola, Oo. masyado ka kasing malinis sa katawan. Dapat may mikrobyo pa rin Madumihan ka naman. paminsan-minsan. Oo, Legit ba yun, Doc? Yung kaya germ, ka parang yung sakitin. germ. Totoo ba Oo, yun? legit ba yun, Doc? Legit ba yun? Depende sa immunity ng tao. Actually, no, may mga tao na masyadong prone sa sakit, no, na if you expose them doon nga sa mga viruses, expose them to mataong lugar, no, mas nagkakasakit sila, no. So, may mga theories, yung mga germ theory na kapag you expose them to yung mga marurumi, no, mas nagkakaroon sila ng immunity, no. Totoo rin. Oo, may mga ganun, tinetrain mo May yung drop of immune truth system, din, no. oo. But no, doon din nagkaroon or doon naman din sadyain. nagmumula. Oo, wag mo naman sadyain, wag naman natin Oo. sadyain. Doon nagmula ang vaccination, 'di ba? Tinetrain Yes. natin yung katawan natin Oo. para ilabanan, no. Pero kapag hindi naman kaya ng katawan, tsaka pag hindi siya talaga guided, no. And wag naman nating ilagay no, doon Oo sa nga. sa harm or sa panganib yung katawan natin, no. So importante pa rin na mag-ingat. Mas importante ang prevention, no, rather than susulong ka talaga doon sa baha or Yes. So, anong tips, Doc Bia, ngayon? Magdala pa rin ng payong, yung mga ganyan. Yes, no. Hydrate. Preparation is key, no. May value pa rin ang laging handa, no. So sa pabago-bago ng panahon, no, importante na tayo ay armed, no, at
prepared no kung sa anumang dala no ng pabago-bagong panahon no. Always dapat may dala tayong mga protective na mga equipment, kunyari payong, face mask pa rin is important no. And kapag kaya nating magbaon ng sarili nating water no, kasi ibang water sources pwedeng makontaminate no, importante din 'yon. And importante pa rin yung rest, importante ang sleep hygiene, no, 7 to 8 hours if possible, no, sa mga adults. At importante, no, food is always medicine. So proper nutrition ang panlaban natin no, sa pabago-bagong panahon. Ayan. Alright. Maraming salamat po sa ating doktor, Sir Bisyo, para po sa kanyang mga paalala, para po mas pangalagaan natin ang ating mga katawan. Dahil nga po sa pabago-bagong panahon, Dr. Via Galban, thank you so much for your service as always, Doc Via.